Ayun, sabi ni Sir Jamie Parker, ang galing, ganyan gusto ko, protection and detection po. Okay, ang pinag-usapan niya, yung aso namin si Rico, si Super Dog Rico, doon sa isang video ko last week. Siya ay isang protection and detection dog na Belgian Malinois na trinay namin sa Manalo K9 doon sa Manalo Resort Hotel. So, hindi po lahat ng mga aso pwedeng gawin yon, yung matrain siya sa protection at saka detection as well. Kasi po, magkaiba yung mga drives and talino and instincts ng mga aso na kailangan for protection and iba rin yung for detection. Okay, para sa akin, naalala ko kasi na yung mga nagdedebate dati, ano ba daw yung mas mahirap i-train sa aso? Protection ba daw or detection? Ito, itong video na to, pag-usapan natin yan konti. So, para sa akin, no, mas technical ang pagte-train ng detection. Okay, it has a lot to do kasi with molecules, with vibrations, with molecular structures, and olfactory mechanisms dun sa physiology ng aso. So, hindi pwedeng mag-train ng detection ang medyo mahina ang ulo. Whereas, protection, i-encourage mo lang naman yung aggression, i-encourage mo lang naman yung behaviors na pagkagat ng aso. I think any, ordinary trainer can do protection work. Obedience lalo na. Pero kasi, ito pag-uusapan natin, not everybody can train dogs, protection man or detection man, doon sa international levels. Pag sinabi kasing fully trained, dito sa Pilipinas kasi marami mga nagkiklaim ng mga trainer sila, fully trained daw yung dog nila, pero hindi, hindi talaga. Nakahanap lang ng bola, o nakahanap lang ng bala, ay sinasabi na nilang fully trained bomb dog na daw or explosion detection dog. Hindi po ganon. So, malawak po yung pag-aaral na kailangan para makapag-training ng explosive detection dog or narcotics detection dog. Kasi po, alam nyo, eto, explain ko lang sa inyo ng konti. Unang-una, yung substances, yung paghahawak ng mga substances, whether pseudo chemicals man yan or pseudo training aids man yan or yung real McCoy na tinatawag or yung mismong explosive material, yung pag-handle pa lang nun, masalimuot po yun, hindi po basta-basta yan. Kung hindi ka marunong mag-handle ng mga explosives, for example, paghawakin ka ng mga explosive materials na medyo unstable, delikado po yan. As well as kapag drug detection dog, hindi ka pwede basta-basta humawak ng mga drugs para i-train sa aso mo. You need special permits from the PDEA, the Dangerous Drug Board. So kung gusto mo mag-train talaga ng explosive detection dog or narcotics detection dog, unang pag-aaral na gagawin mo is with those substances bago ka pa mag-train ng aso. Kailangan alam mo kung bakit inaamoy ng aso yun, bakit nadedetect ng aso yun. Alam nyo, dati may nagkikwento nga na tinitrain daw niya yung aso niya, kinukulong daw niya sa isang kwarto kasama ng explosives. Ay maling-mali po yun. Naku, ano po yun? Kaob-oban po yun. Hindi po tama yung gano'n, pinapatay niya yung aso niya kasi alam niya yung mga substances din na yan ay toxic din yan sa mga aso. Kung lagi kang nag-i-inhale ng mga explosive or narcotics scents, ay pwede niyo pong kasira ng health ninyo, pwede kayong magka-cancers, pwede kayong magkaroon ng ibang mga problema sa kalusugan. So, hindi po basta-basta yung pag-handle pa lang ng mga substances na yun. Ngayon, kahit kumuha ka ng mga pseudo scents, ibig sabihin mga chemicals yan or mga substances yan na kaamoy ng explosive talaga, or narcotics talaga, pero hindi talaga siya kapareho ng substance na yun, hindi siya nakakahay, hindi siya sumasabog, just the same, kailangan i-handle nyo rin na maayos yan. And then there's the issue of contamination, So, maraming mga safety measures na kailangan gawin dyan para hindi nako-contaminate nung substance yung mga gamit, training aids, yung mga training boxes, etc. So, it takes a lot more technical know-how to train dogs in detection. Ngayon, yung protection kasi, encourage mo lang naman Yung mga puppies naman kasi, puppies pa lang or kahit ng mga juveniles or adult dogs,
Pag nagpakita ng aggression yan, i-encourage mo lang, no? I-connect mo lang sa commands. And then you already have a protection dog, no? Tapos tuturuan mo lang naman siya, i-develop mo naman yon. So it's quite easy to train protection dogs. Ngayon, yung detection dogs naman, kailangan i-train mo siya sa iba-ibang volume. Unang-una, no? Malalim na naman to. If you train a dog sa small amounts of explosives, tapos ngayon, pinag-duty mo na at nakaamoy ng malaking volume ng explosives yan, ma-overwhelm yan kasi ina-train lang siya sa maliliit na explosives. Ngayon, yung aso mo, papalya yan, hindi yan magi-indicate kapag malaking volume of explosives na yung nakita niya sa field. So, you have to train your dog in small amounts, trace amounts. You train them in ordinary size amounts and large volumes para sigurado yung aso nyo. And yung plethora, yung dami ng mga iba-ibang substances na kailangan mong paamoy sa aso mo, mahigit 100 yung explosives na yan. And sa drugs, depende, no? Mga ganun din kadami yan. So you have to train them in, kung bomb dog yan, you have to train them in dynamite, TNT, PETN, RDX, C4, dynamite, sa smokeless powder, gunpowder, at marami pang iba, no, yung mga time fuse at iba pang mga ginagamit sa like yung mga ang tawag doon yung sa fertilizer. So marami po yan. So lahat yan dapat alam ng aso mo bago mo masabi na fully trained yung aso mo. Ngayon, kung ang aso mo nakakaamoy lang ng paputok, pulbura, nakakaamoy lang ng yung pulbura ng bala, so hindi po yan explosive detection dog. Hindi niyo po pwedeng sabihin fully trained bomb dog yan. No? Marami na kasi ako na-encounter na ganyan. Ngayon, kung yung aso mo nakaamoy lang ng maliit na shabu, dahil meron kang stash sa bahay, o kaya kaunting marijuana, hindi pa drug detection dog yan. Hindi pa yan fully trained pang international. Hindi mo pwedeng i-certify yan as NDD. Kasi dadaan po yan sa iba't ibang mga tests, no? Kung ipapa-certify mo talaga. And kung hindi po siya kompleto doon sa mga training na kailangan meron siya, hindi po papasa yung aso. So, yung aso din, kailangan din, marunong din siya sa pag-indicate and pag-search sa iba't ibang mga klaseng searches. There are 4 basic searches. Vehicle searches, baggage searches, ground searches, and open area searches. So, iba-iba pa yan. Sa vehicle searches, kailangan marunong yung aso maghanap ng mga explosive or substances sa mga motorsiklo, tricycle, lorries, or mga trucks, mga 4 wheels, eroplano, kung ano yan. Depende kasi kung saan mo trinain yung aso mo, doon lang siya mag-i-indicate. Kung hindi mo siya training sa iba-ibang scenario, no? Sa iba-ibang situation din. Halimbawa, sa loob ng malamig na kwarto, sa field na mainit, kung hindi siya sanay sa iba-ibang circumstances, hindi niyo po matatawag na fully trained po yung detection dog ninyo. And at the same time, no, yung mga fully trained detection dogs ay kailangan din talaga maayos din yung indication niya. Excuse. Kailangan din na train nyo rin sa against mga distractions. Kung halimbawa, no, may mga aso na balitaan ko lang dati na yung aso daw ay nag-indicate daw, no, nagkagulo sila, tumawag ng bomb squad kasi nag-indicate yung aso. Ayun pala, pagbukas nila ay baon pala ng bus driver yung nandun sa loob ng lalagyan. Kala nila explosives na. Baon pala yung mga maamoy na isda ba yun, no? Parang binurong karne. So, may mga ganyan. Minsan, meron din kaming aso dati, no, na nag-indicate. Ito naman, mistake naman yung aso. Nag-indicate siya doon sa headlight ng isang truck doon sa Pandacan Oil Depot, no, nagkagulo doon. Nakita nila, wala namang explosives, tinignan ng bomb squad, wala. Pero ayun pala, bagong palit pala yung headlight and yung adhesive or yung parang glue or yung paste na ginamit pang dikit nung ilaw ay may konting kahalintulad na explosive scent. Ganun kasalimuot po yan. Kaya po doon sa debate na anong mas mahirap i-train sa aso, kung detection dog ba or protection dog, for me, it's detection work. Mas masalimuot po yan if you're going to do it in the professional level. And yan po yung ginagawa namin sa Manalo K9 for so many years na. Pati protection, obedience, lahat po. Kung gusto nyo magpatrain ng aso ninyo sa amin, pwede po.
Kahit detection yan, protection or obedience,